Nagagawa po natin ito dahil walang pera na napupunta sa bulsa ko. May mga iba po sa inyo, mga department head din natin. Alam po ninyo na may mga ibang lumapit na sa akin, may daladalang pera. Tinanggihan ko po yun dahil yun po ang pangako ko sa taong bayan. Meron po nagdala sa opisina ko ng 2 milyong piso para mapabilis ang approval ng kanyang permit. Hindi po natin pinansin yun. Dun sa mga mahigpit ang kapit, dun sa mga lumang kalakaran, hindi makatalikod mula sa mga nakasanayan pero hindi tama. Kapag tumututol po kayo o hindi kayo nakakisa sa mga mabubuting pagbabago na gusto natin ipatupad sa ating lungsod, ang kinakalaban po ninyo, hindi ako. Dahil ako, baka maging mayor ako ng 3 years, baka 6 years, baka 9 years. Yun na yun. Pero, pag hindi kayo nakakaisa sa mga pagbabago, hindi nyo inayakap yung mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno, ang kinakalaban ninyo, isang buong henerasyon. Isang buong henerasyon ng mga Pasigenyo na sawang-sawa na sa mga lumang kalakaran ng ating pamahalaan. Isang henerasyon ng mga Pasigenyo na ayaw na sa mga practice na korap, na ayaw na sa gobyernong puro lagayan, na puro kutungan, puro korap practice. Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Isang taon at 2 araw ang nakaraan ng ating masaksihan ng kanyang panunumpa bilang bagong punong lungsod ng Pasig. A new brand of leadership, nakabago, may pakikilalahok ng mga mamamayan. Sa gitna ng pandaigdigang pagsubok, ang bawat isang Pasigenyo ay nadarama ang pag-asa. Pasigenyo, pagusin natin ang pag-asa na hatid sa atin ng ating mahal na punong lungsod, Mayor Vico N. Soto. Magandang araw po sa inyo lahat. Upo muna tayo. Maligayang araw ng Pasig. Parang matamlay ah. Lakasan niyo naman po ng konti. Maligayang araw ng Pasig. Congressman Roman, Vice Mayor Rio, sa mga miyembro ng ating Sangguniang Panlungsod, regular at ex-officio, sa mga kinatawan ng ating national government agencies, nina Ma'am Vita, nina Colonel Vilisiran, Colonel Giab, kay Ma'am Agustin, barangay ng ating lungsod, barangay chapter ng Pasig, sa Barangay Councilors League of the Philippines, sa mga kawani ng ating pamahalaan, sa mga department head of offices, at iba pang kawani na nandito ngayon. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Isang taon na po. Isang taon at 2 araw na ang nakalipas mula nung nagsimula ang ating bagong administrasyon dito sa Pasig. Isang taon, isang buwan, isa't kalahating buwan, mula nung halalan, nung narinig natin ang tinig ng taong bayan, nung sinabi ng Pasigenyo na gusto ko naman ng pagbabago. Narinig po natin yung bulong-bulong na lumaki hanggang narinig natin bilang isang sigaw na naghahanap ang Pasigenyo ng mga pagbabago. Tumaya ang Pasigenyo. Tumaya sa isang alkalde na wala pang 30 anyos ng panahon na yun. At yung paulit-ulit ko pong sinasabi ng panahon ng kampanya hanggang sa manalo ng halalan, hanggang sa mailuklok na sa pwesto. Yung laban po na ito, yung naging laban ng kampanya, naging laban natin hanggang ngayon, hindi po ito laban ng isang Vico lamang. Hindi po ito laban ng isang Roman o ng isang tao, ng isang grupo lamang. Ito po ay laban para itaguyod ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala o mabuting paggogobyerno sa ating lungsod. Ito po ay laban para basagin
ang mga lumang kalakaran sa ating pamahalaan at sa ating lipunan. Ito po ay laban para talikuran ang mga nakasanayan natin, ang mga bagay-bagay na nakasanayan, pero alam natin hindi tama. Laban po ito para sa mabuting paggugobyerno, sa bukas na pamamahala, para sa transparency. Laban po ito para sa pagpapalakas ng pakikilahok ng taong bayan, sa people's participation and empowerment. Laban po ito para sa pagpapalakas ng pananagutan ng bawat isang kawani ng ating pamahalaan at ng ating gobyerno sa pangkabuuan. Accountability. At ngayon po, ako po ay magbibigay ng ulat, ika nga ang State of the City Address. Marami pong programa, maraming proyekto na naipatupad, na implementa sa loob ng isang taon. Ngunit huwag nating kalimutan yung mga prinsipyong tinataguyod at pinaglalaban natin. Magsisimula po ako sa ating unang prioridad. Hindi po nagbago ang kalusugan pangkalahatan, ang implementasyon ng full universal healthcare o universal health coverage sa ating lungsod. Karapatan ng bawat tao ang sapat na tulong para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang sarili at kanyang pamilya. Pangunahing prioridad ng ating administrasyon, ang kalusugang pangkalahatan. We are laying the groundwork for the full implementation of universal healthcare and the universal healthcare program ay sunod din sa programa ng ating nasyonal na pamahalaan. Sa taong ito, 2020, 21% ng ating annual budget ay inilaan natin para sa kalusugan at sa serbisyong pangkalusugan. Ngunit ang paglaan ng pondo ay una pa lang sa hakbang na kailangan natin gawin para maipatupad ang universal healthcare. Ang pangalawang hakbang, at sa palagay ko ito yung mas mahalaga, yung pagpapalakas ng ating health human resources. Kaya po, sa tulong ng ating Sangguniang Panlungsod, nagkaroon tayo ng rationalization ng ating City Health Office. Ngayon po, siya na po ay tinatawag nating City Health Department. Ibig po sabihin, meron na tayong 9 na dibisyon, 6 na bagong seksyon, at 1,488 additional plantilla permanent positions para sa serbisyong pangkalusugan para po sa ating City Health Department. 1,488 ang magiging katulong natin sa pagpapatupad ng UHC. Ang mga health centers natin ay matitiyak natin may doktor, nurse, at iba pang medical staff, administrative staff, upang higit na makapagbigay ng serbisyo sa ating mga residente. Tuloy-tuloy din po ang serbisyo medikal ng City Health Office ngayon, City Health Department na, konsultasyon, laboratory exam, yung lying-in, at marami pang iba. Mula Hulyo 2019 hanggang Mayo 2020, nasa 1.3 million na ang bilang ng serbisyo ng naibigay ng City Health Department. Wala pa pong isang taon, 1.3 million. Simulan natin ayusin. Pwede pong pumalagpak. Isa pumalagpak. Wala siyang kasama, mahilatin ulit. Ilang pages pa ito? Saan si Sir Jojo, hanggang anong oras kami nakabook dito? Hanggang alas 10? Hanggang 10 PM daw po tayo. 325 pages po yung ulat ko. Yung sistema, yung pag-aayos natin sa pagbili at sa distribution ng mga gamot at iba pang pangangailangan medikal o medical supplies sa ating mga health centers at ospital, inayos po natin. Ang mga ito ay dinire-diretso na sa mga health centers, diretso na pong dinadala sa mga health center o sa end user, pinasimple ang mga kinakailangan dokumento, tinutukoy ang mga responsableng staff upang masiguro na ang kailangan gamot ay mabibigay sa mga residente, sa mga beneficiary, at hindi lang basta na ibibigay, kundi nabibigay on time, ng mabilis, at very fast. Halos tapos na po ang renovation ng mga health centers. Umikot po ako sa mga health centers, ibang health centers kanina. Ginawa po natin angkop ang kagamitan at espasyo para sa pasilidad ng kalusugan natin.
Pinili po natin na magkaroon ng mga consultation rooms, yung mga ibang health centers, dati wala pang maayos na lugar para sa tuberculosis. At marami pa pong iba, yung iba mga minor, katulad po ng kulang yung medical cabinet. Sa 42 health centers natin, mahigit kalahati ay tapos na po yung renovation, yung mga 15 or 20 ay patapos na rin po. Naglaan din tayo ng pondo para mabigyan ng karagdagang field health coverage ang mga pasigenyo. Alam po natin na ang bawat sistema ng healthcare, universal healthcare sa buong mundo ay may kaakibat na malakas na health insurance program. Dito po sa Pasig, meron pa rin mga hindi covered ng PhilHealth. Kaya minabuti po natin na magbigay ng PhilHealth coverage dun sa mga wala pang PhilHealth coverage. Kasama po dito yung pamamahagi natin ng membership sa mga TODA, sa miyembro ng ating TODA. Inayos din po natin ang opisina ng PhilHealth para mas mabilis ang pagproseso ng membership. Binabago rin po natin ang orientasyon ng mga ospital, PCGH, DCCH, na hindi na po ngayon na income generating ang ating mga ospital, kung hindi service providing. Pinipilit din natin ang buong ipatupad ang no balance billing sa tulong ng nasyonal na pamahalaan. Kung ano po ang masasagot ng PhilHealth, okay po. Kung ano po yung hindi masasagot ng PhilHealth, dadagdagan po ng lokal na pamahalaan yung matatanggap para no balance po talaga pag sa ating mga pampublikong ospital. Ang PCGH, Pasig City General Hospital, ay nakapag-record ng halos 100,000 medical services, halos 40,000 laboratory services, more than 21,000 radiology services. That's until May 2020. Likewise, the Pasig City Children's Hospital has recorded over 68,000 medical services, 131,000 laboratory services in the same time period. Pinapahusay pa natin ang programa para higit natin masiguro na ang tamang nutrisyon ng ating mga kabataan ay nakukuha nila. Alam po natin na nakatali ang nutrisyon na natatanggap ng bata sa murang edad sa kanyang magiging potensyal, sa kanyang paglaki. We've launched the distribution of family food packs and supplemental feeding programs for our preschool children and elementary school students. Pangalawa po, ang pabahay para sa mapanlabok at maunlad na pamayanan. Hindi ko po pinangako sa mamamayan ng Pasig na ang bawat isang Pasigenyo ay mabibigyan ng pabahay ng pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa po posible yun. Pero ang pinangako ko po sa taong bayan, ang pinangako ko po, walang renovasyon, walang demolition hanggat hindi maayos ang paglilipatan. Pag sinabi po natin maayos, ang ibig po natin sabihin makatao, ang ibig po natin sabihin makatarungan. Pag sinabi po natin maayos, ang ibig sabihin may matatag na istruktura, pero hindi tayo nagtatapos sa istruktura lamang. Pag sinabi natin maayos, ang ibig natin sabihin ay may linya ng kuryente at tubig na gumagana. Ang ibig natin sabihin ay malapit sa mga serbisyong kailangan ng bawat mamamayan katulad ng paaralan, serbisyong pangkalusugan, at malapit din sa kabuhayan. Pabahay para sa mga informal settlers, lalo na po sa ating mga nakatira sa danger zones ang magiging prioridad natin sa ating programa ng pabahay sa Pasig. Lalo na po yung mga nasa Manggahan Floodway at iba pang danger areas. Ating inahanda ang housing project. Mauuna po ang nasa 7,500 square meters. Pinuntahan po namin kanina ng Task Force Pabahay. Kasama po si Cap Eli at iba pang opisyales ng pamahalaan. Papatupad po natin ng People's Plan. Bunga po ito ng People's Plan. Hindi po pwede kunin ng pamahalaan ang buong credit dito. Hindi po pwede sabihin ng mayor o ng sanggunian na kami yung gumawa nito dahil ito po ay bunga ng partnership, pakikipagtulungan ng maraming tao at iba't ibang grupo.
kasama din ang mga national government agencies natin. Ito po yung para sa mga nakatira sa Rosario Floodway. Tuloy-tuloy din po ang pagpapalakas ng mga organisasyon para sa mga Community Mortgage Program o CMP projects. Makatao at sapat na relokasyon at pagsisiguro na may tulong pinansyal din ang ating mga relocatee. Kahapon po nagsimula ang survey at doon sa may Barangay Santolan sa Paseo de Animales at ipagpapatuloy po natin yung mga ibang nabibin na housing project, CMP, kasama na po yung project ng nasyonal na pamahalaan na LRD at sisiguraduhin po na isa sa Barangay Santa Lucia sa tulong ni Congressman Roman yung proyektong nabinbin doon halos isang dekada na may pagpapatuloy na po. Pagsasaayos ng pamamahala sa mga in-city housing projects, mas higit natin pinapalakas ang konsultasyon sa mga nakatira rito para mapabilis ang pagtugon sa mga repairs, pagbabayad at iba pang issue. Naipasa na rin po ng Sangguniang Panlungsod yung pag-defer ng mga payment nila dahil nga dito sa pandemya. Yung bayad po nila ng March, April, May, June next year na po nila kailangan bayaran. Pinagpapatuloy din natin ang tulong ng LGU ng Pasig sa mga relocation sites sa Tanay. Ito yung Southville 10, East Shine, Houseville. Dekalidad na edukasyon ng mamamayan tungo sa maunlad na bayan. Buong-buo ang suporta ng ating pamahalaan sa mga paaralan dahil alam natin ang kalidad na edukasyon ay nakatali sa magiging kinabukasan ng ating syudad. For the repair of our 44 schools and school buildings, we have allocated 350 million pesos. Halos lahat po nito ay tapos na. Sa kasamaang palad ay hindi po siya magagamit sa papasok na school year. Yung pamantasang lungsod ng Pasig has consistently aimed to raise the standard of tertiary education. I'm proud to say that the PLP passing rate has exceeded the national passing rate for education, nursing, accounting, and ECE. The university has likewise increased enrollees to cater to more Pasigueños, adding an additional 1,000 students to be admitted this coming school year. Ang Pasig City Scholarship naman po, ang Pasig City Scholarship Program ay may kabuuang bilang na ngayon ng 16,000 mag-aaral. Meron na po tayong 16,000 na scholar dito sa lungsod ng Pasig. Ang tinutulungan natin para masiguro maayos nilang pag-aaral. At sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng ating lungsod, ang ating programa para sa scholarship ay hindi na po nakapangalan sa politiko, kundi nakapangalan po sa ating lungsod. For this school year, the Pasig City Division of City Schools will adopt a distance learning modality. We will help the Department of Education, our students and their families by providing 138,000 learning packets, tablets, or laptops depending sa pangangailangan. Yung mga senior high school students, yung mga mag-aaral natin sa Pasig City Science High School, laptop po yung makukuha nila. Yung iba naman po ay tablet computer makukuha nila. 138,000, ibig po sabihin 1:1. One computer o one tablet is to one student. Ganun din po ang gagawin natin sa pamantasang lungsod ng Pasig. 3,500 tablets naman po ang bibilhin ng pamahalaan para sa mga enrollee ng PLP. Kailangan po natin makasiguro, dahil nga sabi ni Kong Roman kanina, na hindi tumigil ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Sa mga magulang, sa mga mag-aaral na maaaring nanonood ngayon, please mag-enroll po kayo. Huwag po ninyong wala pong dahilan na hindi kayo mag-enroll dahil wala pa rin naman pong gastos para sa inyong mga anak. Alam kong magiging mahirap ang susunod na school year. Pero mag-enroll lang po kayo at tutulungan namin kayo. Pang-apat, maagap na serbisyo.
Pangunahing balangkas ng ating administrasyon ang kagalingan panlahat. Ang pinakamataas na layunin natin ay ang pagsilbi sa publikong mas nakararami. Tuloy ang serbisyo sa nangangailangan na walang kulay ng politika. At yung tulong na gusto nating ibigay sa ating mga mamamayan ay hindi lang yung tulong na panandalian o yung tinatawag na dole out. Ito syempre, mayroon pagkakataon na kailangan po talaga yung panandalian tulong, lalo na pag may mga panahon ng trahedya, emergency, pandemya. Ngunit ang tulong na gusto natin ibigay sa ating mga mamamayan ay yung tulong para maitaas nila ang antas ng kanilang pamumuhay, yung empowerment. Ito po, fina-flash po sa aking sa screen ng mga accomplishment ng CSWD, Local Civil Registry, ating Youth Development Center, ating Transport Department, ang ating Toro na mababait na ngayon, ang ating SWAMO, ang ating Senro at AGCO. Hindi rin natin kinaligtaan ang mga sektor na may higit na pangangailangan. Ang mga registered na senior citizen ay umaabot na sa mahigit 80,000. At ang persons with disabilities naman ay mahigit 5,000 na. Sa unang pagkakataon ay nabigyan po ang ating mga persons with disabilities ng Christmas bonus ng 1,500 pesos each. At yung sa senior naman ay pinagpatuloy natin yung 3,000 na natatanggap nila. At ang mahalaga po rito, inayos din natin yung sistema. Kahit sino pong senior na tanongin ninyo, mas mabilis po nung nakaraang Desyembre yung proseso ng pagpapamahagi ng cash incentive o Christmas gift nila nung Desyembre. Noong Oktubre naman, inilunsad natin ang Social Welfare Assistance Center, ang tinatawag nating SWAC. Dito natin pinagsama-sama ang mga tulong na maaaring bigay ng ating lokal na pamahalaan. Medical, financial, burial, material, hospital assistance at iba pa. Kumbaga, one-stop shop para sa tulong, para sa mga pasigenyo, para sa mas mabilis ang pagbibigay ng tulong para hindi na sila tinuturo-turo sa iba't ibang opisina. Nasimulan na rin natin ang tradisyon ng pamamahagi ng pamaskong handog. Sana binabahay-bahay ang ating pamaskong handog. Bawat pamilyang pasigenyo ay nabigyan ng konting tulong para sa Noche Buena. Ito pong pamaskong handog, opo, nagbigay saya sa mga pasigenyo, pero hindi po tayo nagtapos doon. Hindi lang po yun yung layunin ng pamaskong handog. Pangalawa, yung pamaskong handog, yung sistemang pinakilala natin sa pamaskong handog na nagbabahay-bahay, nakatulong po ito sa pagkolekta natin ng datos at impormasyon tungkol sa mga pamilya pasigenyo. Nagamit po natin ito noong panahon ng pandemya. Itong kailangan na natin pagbigay ng ayuda para sa bawat pamilya pasigenyo na first time naman nangyari. Nagamit po natin yung datos at impormasyon na nakuha natin mula doon sa pamaskong handog. Kumbaga, strategic yung ginawa natin. Nagbigay na tayo ng saya, nakakuha pa tayo ng datos na magagamit natin para sa mas efficient na paggogobyerno. Pero meron pang pangatlong bahagi sa pamaskong handog. Nagbigay saya sa mga tao, nakapag-kolekta tayo ng datos para sa data-driven decision-making natin. Pero pangatlo, sa pamamagitan ng pamaskong handog, na ipakita natin sa mamamayan ng Pasig na pwedeng magbigay ang pamahalaan, pwedeng magbigay ang pamahalaan panlungsod ng serbisyo sa tao, ng tulong na hindi pinipili kung sino ang bibigyan, walang kulay ng politika. Pinaliguran po natin yung dating paraan ng pamimigay ng pamaskong handog na dinadaan sa mga samahan, sa mga love organization, iba pang mga grupo-grupo. Kaya po natin ginawang house-to-house ang ating pamaskong handog. Ito po ay isang stand against patronage politics and a stand for good and fair governance that does not look at any political color or affiliation. Para sa pamilyang pasigenyo,
pinapaabot ng inyong lokal na pamahalaan ang May diwa video ng pala. pagbibigayan sa isang simpleng handog na makakadagdag sa inyong pagdiriwang ngayong Pasko. Sa panahong ito, naway mamayani sa atin ang kabutihan at pagmamahal sa ating pamilya, komunidad at kapwa Pasigenyo. Hangad ko po ang inyong patuloy na tulong at suporta upang maisulong ang mabuting pagbabago sa ating mahal na lungsod. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat dun sa Betamax. Panglima, ang tapat at masinop na pamamahala. Malaki po ang natipid ng ating gobyerno sa taong 2019. Ito ay dahil sa masinsin nating inaral ng mga proyekto at programang kailangan ipagpatuloy, ano yung mga kailangan ipagpaliban muna, ano yung mga kailangan ikansela muna. Naging masinop din po tayo sa pagbabantay ng ating mga dokumento, paglalapat ng presyo at procurement. Ito rin po yung dahilan kung bakit ngayong panahon ng pandemya ay kinaya po natin na magkaroon ng 2 supplemental budget. Ito po ang dahilan kung bakit nakapagpasa ang ating sangguniang panlungsod ng supplemental budget yung kinakailangan natin. We also aim to improve our ease of doing business. We have partnered with institutions and government agencies, including the Anti-Red Tape Authority, in developing the electronic BOSS or Business One-Stop Shop. We are constantly improving the business-friendly environment of our city, streamlining the permit processing, changes in zoning and assessment, upholding the Anti-Red Tape Act. Pipilitin po natin na sa mga susunod na mga buwan ay higit pa nating mapapahusay at mapapabilis ang mga proseso upang higit pa nating mahikayat ang nakararami na magnegosyo dito sa ating lungsod. Sa tulong po ng ating sangguniang panlungsod, ay ilalapit po natin sila na may amyendahan din po natin ang ating revenue code. Isa sa simbolo ng wastong pamamahala ang Bids and Awards Committee, ang BAC. Sa tamang pagpapalakad, nagiging mas marami ang mga potensyal na bidders, mas malaki ang natitipid ng pamahalaan, mas marami at mas tama at mas dekalidad ang mga nakukuha nating produkto at serbisyo. Sa umpisa pa lang, sa pagpoproseso ng mga dokumento, binababa na natin yung presyo sa market rates, sa prevailing market rates. Wala pang bidding, binababaan na natin yung mga presyo na mabibilhin natin at yung mga serbisyong gagawin ng ating pamahalaan. Ngunit, ito po yung base sa updated bulletin of prices ng ating bank. Ngunit dahil sa bidding, higit pa nating napapababa ang presyo ng ating procurement na hindi bababa sa 10%. Para po sa mga nanonood sa bahay, pag sinabi po natin procurement, ito po yung pagbili ng pamahalaan ng mga kagamitan, ito po yung pagkuha natin ng mga serbisyo. Simula noong Oktubre, hanggang ngayon nakatipid ang ating gobyerno dahil sa makatotohanan na competitive public bidding, nakatipid na po tayo ng 414.7 million pesos. Nagagawa po natin ito dahil maayos ang ating BAC. Pero kailangan ko rin pong sabihin, nagagawa po natin ito dahil walang pera na napupunta sa bulsa ko. May mga iba po sa inyo, mga department head din natin. Alam po ninyo na may mga ibang lumapit na sa akin, may daladalang pera. Tinanggihan ko po yun dahil yun po ang pangako ko sa taong bayan. Meron po nagdala sa opisina ko ng 2 milyong piso para mapabilis yung approval ng kanyang permit. Hindi po natin pinansin yun. Sabi natin, kung meron talaga kayong, sabi natin sa mga nagninegosyo sa Pasig, yung malalaking korporasyon, kung meron na kayong friction cost, kasi yan talaga yung kalakaran sa gobyerno, meron talaga kayong binibigay dati sa mayor, ang galing na lang yung
nyo sa mga friction cost ninyo. Gawin nyo na lang natipid nyo yan sa proyekto ninyo. Pero kung talagang nandyan na, gamitin nyo na lang, i-donate nyo sa charity. Kung ayaw nyo talaga, i-donate nyo sa pamahalaan. Nangyari na po yung isang beses, may resibo para talagang alam natin na pumasok sa kaban ng bayan at hindi sa bulsa ng mayor o ng politiko. Ngayon po, ang ating continuous professional development, lahat po ng gusto natin gawin, lahat ng ginagawa natin at gagawin pa sa lungsod ng Pasig, hindi po natin magagawa kung hindi sa tulong ng mga kawani ng ating pamahalaan. Kaya po, isa sa prioridad natin sa ating internal governance ay yung Continuous Professional Development o CPD sa tulong ng ating HR department. Yung insentibo sa ating mga kawani ng pamahalaan, sa ating mga empleyado, sinisiguro natin na kung ano yung pwedeng ibigay sa kanila, binibigay po natin. We have allowed the monetization of leave credits. We have granted 15th month pay, hazard pay, rice allowance, gratuity pay. We have addressed the delay in salary processing. Yung matagal natin problema na delay, lalo na yung sa mga job order. Sa ngayon, meron na po tayong 3,594 employees na may ATM cards. Siguraduhin natin na sa susunod na taon ay lahat ay magkakaroon na ng ATM card para mabawasan din yung pila sa pagador, maiwasan yung delay sa pagbibigay ng sahod ng ating mga empleyado. The Human Resource Development Office has facilitated trainings, again for CPD, continuous capacity development for all our employees, and something that we are very proud of, yung pagbibigay ng dignidad sa ating mga empleyado. Opo, yung financial na insentibo, lahat naman tayo. Kaya po nagtatrabaho ang isang tao dahil kailangan po kumita ng pera. Financial incentive, important po yan, mahalaga po yan. Pero layunin din natin na mabigyan ng dignidad ng ating mga empleyado. Kaya po ang ating mga job order, marami po tayong job order na ginawang casual. 953 ng staff natin ay ginawang casual galing job order. At sa ating mga casual naman na nai-permanent na, 346 employees na po ang na-permanent natin sa loob ng isang taon. Ang record po dyan, si Kuya Rodrigo, 43 years na casual. We will... Ito yung laser disc. Pagkakang si Mr. Roberto Rodrigo, trabaho sa City Hall, I was working here as a secretary from 1976 up to present time. That is 43 or 44 years. At present, nakasign ako sa itong talaga sa engineering department. 40 years ako naging casual until Mayor Big's administration imposed to implement the status of appointment as permanency. Then I was in maraming natuwa doon sa pagkaka-implement ng status of appointment from casual to permanency. Maraming natuwa. Dahil before, pagpas administration, wala yan. Puro project tayo. So, ang mga kawaling ng gobyerno, lalo na yung mga maliliit, at matagal ng siservisyo ng lampas ng isang dekada, dalawang dekada, or more, hindi natin bigyan ng pansin until na napansin na yung dapat administrasyon. Nagiging channel lang namin dyan, kung ng casual to permanency, yung hindi ka makakabahag na mag-break na ng administrasyon, wala na ako nakabagay kayo na alis. Sisigri na ako, so 2 years from now, yung pakitiro na ako. Kaya yun,
proud ako sa sarili ko na at least nakahabot ako sa naging naging regular. Ako naman si Jeff Mendoza. I'm 24 years old. Kung hindi naman ng taon ng ulan bilang teacher mo. Almost 2 years ako J.O. job order, tawagin. Tapos, ito lang taon lang ako ng actual. Ako nung din sa amin, mga dumating sa amin mga training. Siyempre, para sa amin, yung dumating na training is big opportunity sa amin. Ibig sabihin, madami, para sa amin naman yun madami, para madagdagan yung mga kailangan namin. Siyempre, hindi mo pwede na kahit gano'n na matagal sa servito. Is mo na lang. So, malaking tulong yung mga training na binibigay sa amin. Hangad ko po na ilayo ang mga empleyado natin sa politika. Hindi na siya kakabahan kung baka nakita siya dun sa kalaban. Kaya pinipilit po natin na mag-permanent. Yung mahigit 20 taon na sa City Hall, lahat po ay permanent na natin. Salary standardization, papatupad natin this year. Meron ng batas sa nasyonal. Hindi pa lahat ng lokal na pamahalaan ay kaya na ipatupad ito. Pero pipilitin po natin, muli po sa tulong ng Sangguniang Panlungsod, hahanapan natin ng pondo para ma-implementa na this year. Ang mga hakbang nito ay patunay na pinapahalagahan natin ng administrasyong ito ang mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Kapalit nito, ang hinihingi ko lang na kapalit, ang patuloy na paglingkod ng tapat at mahusay. Na magsilbi tayo ng magalang at mabilis, na magtatrabaho tayo ng lampas na takdang oras kung kinakailangan. At gaya nung pinaalala ko sa inyo, at sa ating mga empleyado ng unang flag raising ceremony ko bilang mayor, huwag nating kalimutan na lalo na pag may kaharap tayong kliyente, pag may kaharap tayong mga mayan ng Pasig na binibigyan natin ng serbisyo, na sila ang boss. At dapat laging magalang at lagi tayong nakangiti. Madali naman pumuti ngayon. Bumili ka na lang ng face mask na may mukha ni Senator Pacquiao. Nakangiti ka na parang. Pangpito, bayanihan sa pamamahala. Sa aking unang talumpati bilang alkalde, inauguration day, sinabi ko na palalakasin natin ang mga mekanismo ng pakikilahok ng taong bayan para mabigyan ng boses ang ordinaryong Pasigenyo sa diskurso, sa pamamahala at sa ating paglilingkod. Hangad natin na hindi lang manatiling benepisyaryo ang ating mga mamamayan, na hindi lang basta nabibigyan ng tulong o maambunan ng tulong kung kailan meron ang mga Pasigenyo. Hangad natin na maging partner sila, kabalikat natin tungo sa pag-asenso ng ating lungsod. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng Pasig ng CSO or NGO accreditation. Ito po yung civil society organizations and non-governmental organizations natin. 651 organizations na ngayon ang katuwang natin sa pamamahala. Mula sa kanilang hangay ay nagmula ang mga kinatawan sa local special bodies katulad ng City Development Council, Local School Board, Local Peace and Order Council at iba pa. Nagkaroon ng makatotohanan at demokratikong pagpili ng mga kinatawan ng mga CSOs. Hindi ko po nalaman kung sino yung magiging kinatawan ng CSOs hanggang di sila nanalo. Naiayos na natin ang pagkakataon, nagkaroon tayo ng malawakang CSO conference noong August 2019. May sumali po ng mahigit 500 CSO representatives. Sa ngalan ng makabuluhang citizens participation, pakikilahok ng taong bayan, tinipon din natin ang mga stakeholders. Ito po, isang halimbawa kung paano natin palalakasin ang people's participation sa larangan ng edukasyon. Nagkaroon tayo ng town hall meeting on education.
Kasabay ng pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan ng August 2019, pinakinggan natin ang mga guro, magulang, mag-aaral para sa pagpapahusay ng ating programa para sa edukasyon. Medyo malungkot lang po na yung ibang programa natin, ni na Ma'am Everlu, ang DepEd, para sa larangan ng edukasyon, dahil nga po sa COVID-19 na hindi matutuloy, o hindi naman sa hindi matutuloy, pero mapupuspon po ng isang semestre, baka isang taon. Sinisimulan din natin ang citizen government collaboration sa iba't ibang sektor. Nabanggit ko na yung sa larangan ng edukasyon, pero sa ating palengke, ang Pasig City Mega Market, sinisimulan na rin natin ang kolaborasyon doon. Pinakikinggan natin at patuloy na pinakikinggan ang bawat boses sa ating palengke. Gagawin din natin ito sa ating iba pang sektor, sa market. Ang vision natin ay magkaroon tayo ng Pasig Mega Market Council, kung saan kasama ang mga vendor, stallholder sa ating paggugobyerno, sa ating pamamahala sa Mega Market. Naumpisahan din natin ng pagtatag. Ako po si Ginawin Sila ako ng Damasco. Kilala ka sila sa pamilya ng Sunang Pasig. Ako po ay sinipod dito walang pagkulang at indera po ako ng gas. At simula pa ako magpunta dito kung gawin ng palagi ng 75. Kaya alam po, nandito pa rin ako. At ako po naging paglulo ng Pasig City, Mega Market Legitimate Storeholder, na ngayon ginagawa ng television dahil sama-sama ng lahat ng presidente. E nagpapasalamat po kami ng marami din ko dahil yung una namin problema, ang gumana ng pag-unayan sa mga kalipalini, sa mga tindera, o ng problema, ang problema na po namin, yung pagtaas ng pwesto. Kasi kung magkita po ng market committee, malaki po sa namin din ngayon dito, at nagtubay niya yung 10 pesos po, naging 6 pesos lang. At yung 25 pesos, naging 18 pesos. So marami pong tatuwa at nagpasalamat sa malaking baba ng aming pwesto. Ang bagay po nagawa niya sa amin, pakasalamat po kami marami at ang mga tindera dahil talagang natulungan. Pagpuntok na yun po, naipin po ako ang sa palengke dahil ayaw na nagtitigil. Naging project po siya na movie palengke. Kaya nilapit po namin ang palengke sa mga bago, sa mga parang kabili ng presyo palengke rin. Nagbigay po na kayo kasi ngayon. Yung mga nasa ng pwesto, bibigyan ng kayo ng 4,000. Kaya natuwa po, nasarap sila na isang buwan, 2 buwan. May isa pa po, yung mga hindi pa mo nasarap, nasa baba. Binigyan rin po ng ayuda na parang pamulya na hindi nagbayad ng buwan ng May at April. So, 2 buwan ng pamulya yun. Kaya yung isang aming sasalahan kaya dito. Yung community mart, yung online, alam mo tayo po yun. Kasi yung mga gusto na umorder sa palengke, magpapa-online na po. Kaya pa-deliver. Kaya parang nagiging masaya-saya na po mga taga-palengke dahil nalimitado ang tao. E ngayon po po, sa Pasig, umaamo sa pagkasa. Ako po, naniniwala ako na kapag mayroong bahagi ang ordinaryong mamamayan sa gawain ng pamahalaan, marami siyang naiambag. Sino bang nakakaalam ng problema ng market, kundi ang mga market vendors mismo? Sino ba ang nakakaalam kung anong dapat gawin sa ating palengke, kundi yung mga stallholders mismo? Palalakasin po, itatatag po natin at palalakasin ang Pasig Mega Market Council. Nabanggit ko po yung sa larangan ng edukasyon, yung sa market, hindi ko naman po iisa-isahin ang bawat sektor. Pero babanggitin ko lang din po na naumpisa na natin ang pagtatag ng Muslim Consultative Council. Unang lungsod po tayo sa Metro Manila na nagkaroon ng executive order para rito. Patuloy na suporta, magpapakita ng patuloy na suporta ang administrasyong ito sa pagpapahusay ng kalagayan ng ating mga kababayan at ating mga kapatid na Muslim.
Sa unang pagkakataon rin ay naging bahagi sila ng Project Damayan ng ating lungsod. Kung partner natin ang mga CSO, NGO, iba't ibang sektor, ay siyempre kasama rin natin at partner din natin sa paglilingkod ang ating mga barangay. Higit pa nating pinag-uusayan ang pakikipagtulungan sa ating 30 barangays. Yung mga naipangako natin na tulong pinansyal ay regular pa rin natin binibigay. Dahil sa kinikilala natin ang pangangailangan ng pondo, maaga po natin ibibigay ang karagdagang barangay aid. Lalo na po ngayong COVID-19, medyo mababa po ang amilyar, konti lang nang babayad ng amilyar. Kaya kailangan din ang tulong ng ating mga pamahalaan pang barangay. The total subsidy to our barangays as of June 30 is 263.6 million pesos. Pangwalo, ang pagtugon sa COVID-19. Ito na po ang huling bahagi ng report. Dahil medyo, may details na naman. I'm Dr. Liana de Rosario. I'm the health center physician for San Miguel Health Center. I've been in the service for 25 years. Magmula naman kami na sworn into this profession and into the service. Alam naman natin talaga na duty namin to do whatever it takes to save a life. And being a health worker for more than 2 decades, nasubukan na rin namin tumawan talaga para sa mga pasyente, para protektahan ang kanilang kalusugan, all kinds of disease and illnesses. It's just that this time, we are fighting against a new enemy, no? Na talagang bago para sa atin lahat. And this fight against COVID is a different one because it is a war that we cannot take na kami lang. So, kasama ang aking kabinet. At I would say that the fight has become more personal and it's very close to home, kaya mas lalong hirap gawin ang ating pagdating. And after 3 months, I would say that meron man kaming pinagdaanan, meron din man akong pinagdaanan. I would say that wala naman akong regrets na nandito pa rin ako sa servisyo, and I would say that I feel confident pa rin because we know that from the start we were fully supported. Napakalaking bahagi po yung ating city ordinance na nagbabawal ng diskriminasyon sa mga health workers na katulad ko. Kasi yung kami po ay nagdaan sa ganung pagsubok, for a while, nagkaroon din ako ng doubt sa sarili ko if I have to go back or if I am ready to go back. Kasi halo-halo yung fears and emotions, and sadness, pero with everything in place naman po and with all the support, kailangan naman na bumalik ko din ako sa servisyo and hindi ko pinagsisisihan. Marami sa amin ang masigit na nasa peligro ang buhay, especially out of fellows in the hospitals and in the laboratories. But we know to fight for COVID begins in the community. Kaya malaki din ang aming role na ginagawa na sa pagkontrol at pag-prevent ng pagkalat nito. To my fellow health workers to stay strong and keep the fight against COVID. We have our own highs and lows, I believe. We are trained to be strong and decisive in every situation. And I would say that meron na rin sabi before na there is no best time in life. But this is the best time to serve your country and more so the people of us. Umpisahan ko po ang report sa programa at aksyon ng lokal na pamahalaan ng Pasig ukol sa COVID-19. Sa lubos na pagpapasalamat sa bawat isa na tumutulong sa ating lokal na pamahalaan. Minsan pag may mga pagpupuri o siguro
kahit sa media, maaaring ako yung napapansin bilang alkalde, siyempre ganun talaga. Kung naman yan, pagpuri, siyempre niyo yung unang nakikita. Pero ang minsan, hindi napapansin ng mga tao, bakit ko ba nagagawa ko, ano yung nagagawa ko, dahil po sa tulong ninyo. Hindi ko po maipapatupad ang mga programa ng lungsod ng Pasig. Hindi po natin malalabanan ang virus na COVID-19. Kung hindi po dahil kay Vice Mayor Iyo at sa buong Sangguniang Panlungsod. Vice Iyo, aking mga konsehal, Congressman, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa trabaho ninyo. Sa pagsusumikap ninyo para maging maayos ang mga ordinansa at resolusyon ng ating lungsod para magawa ko rin po yung aking trabaho. Sa mga barangay natin, gaya ng sabi ko kanina, kahit alas 3 ng madaling araw, on call yung mga barangay captain natin. Walang pinipiling oras ang kanilang pagsiservisyo. Silang unang nilalapitan ng ating mga mamamayan pag may problema o pag may kailangan. Palakpakan naman po natin mga unang barangay kasama ang mga kagawad at iba pang barangay officials natin. Siyempre, ang mga kawani ng pamahalaan sa pamumuno ng ating City Administrator's Office, Secretary to the Mayor, mga department heads and other office heads. Maraming salamat sa inyo. Kayo yung mga pumapasok kahit walang overtime pay. Minsan merong overtime pay. Kayo po yung nagtatrabaho at walang reklamo. O konti lang yung reklamo. Sa totoo lang po, hindi ko naman alam lahat ng ginagawa ninyo. May mga ginagawa kayo, may mga tulong kayo sa pamahalaan na maaaring hindi ko na kayo mapasalamatan. Pero sa ngalan ng bawat Pasigenyo, maraming salamat sa inyong serbisyo. Ganun din po sa mga kinatawan ng national government agencies natin, sa ating kapulisan na sinusugal ang kanilang kalusugan para lang magbigay ng serbisyo sa atin. Hindi po madali yung ginagawa nila. Ating BFP at iba pang mga national government agencies, palakpakan din po natin sila. Sa mga donors, mga miyembro ng pribadong sektor, mga volunteers, maraming salamat din po sa inyo. Ang mga nag-donate sa Pasig, hindi po bababa ng 30 milyon na worth ng mga kagamitan, mga PPEs, gamot, food packs, bigas, at iba pa. Maraming salamat po sa inyo lahat. We adopted a holistic approach in our response to COVID-19, to this pandemic, medical, socio-economic, even looking out for the mental health of our frontliners. Para sa tugong medikal, pinalakas natin ng lahat ng ating rekurso, pasilidad, health professionals, yung binabanggit natin health HR, medical personnel, supplies, equipment, kagamitan, upang maging maagap ang pagresponde natin sa COVID. Ang ating mga health centers, hospital, quarantine facilities, hanggang sa COVID referral facility ay mabilisan natin isinaayos. Through Executive Order 16, we established the medical management and control of the coronavirus. We've created a task force and an incident management team to actively coordinate with the Department of Health, other national government agencies, and offices within Pasig City. We initiated partnerships with, again, government agencies, with the private sector, medical facilities, to ensure that all of our efforts and resources will be channeled properly and efficiently in our response to this medical emergency. Siniguro natin na bukas at nasa normal operations ang ating mga health centers. At ang ating mga super health centers hanggang ngayon
24 hours a day, 7 days a week, bukas po. Sila yung nagsisilbing first line of defense ng Pasigenyo laban sa COVID-19. Sa tulong ng pribadong sektor, nagkaroon tayo ng quarantine facility. Ito po yung para sa mga persons under investigation, persons under monitoring or close contacts, yung suspected na may COVID-19. Nasa 457 ang kabuuang bilang ng mga Pasigenyo na nanuluyan sa ating quarantine facility na Dahlia. Pansamantala rin ginawang centralized quarantine facility ang Rizal High School. Ito po yung para sa mga asymptomatic cases, pati po dun sa mga mild cases na positibo. At ito rin po yung ginagamit natin sa kasalukuyan bilang step-down facility. Yung mga hakbang na ganito, ito po yung nakatulong para bumagal ang pagtaas ng kaso ng COVID sa ating syudad. In our first few weeks under Enhanced Community Quarantine or ECQ, both hospitals were reporting admission of COVID-19 cases. And the situation, to be honest, was becoming quite alarming. With the growing number of health frontliners being infected as well, limited supply of equipment, PPEs, an increased usage of personal protective gear, we made the decision to convert the Pasig City Children's Hospital into the Pasig City COVID-19 Referral Facility. This helped us to reduce the risk of cross-contamination. This helped us minimize or at least lessen the use of personal protective equipment. And it also allowed us, and it allowed the Pasig City General Hospital or PCGH to resume normal operations. Dahil hindi naman tumigil ang ibang mga sakit dahil may COVID. Pasig, I'm proud to say, is the only local government that has a dedicated hospital for COVID. Naging aktibo tayo sa COVID testing. Patuloy tayo naging aktibo sa testing. Salamat sa ating mga private donors. Mabilisan natin na isasagawa ang rapid testing bilang isang screening tool para sa mga frontliners ng ating lokal na pamahalaan. Kasama rin po yung mga frontliners ng barangay. Sa tulong naman ng The Medical City, maagap natin nakukuha ang mga resulta ng PCR testing para sa mas mahusay na contact tracing at medical management. Kaya po, wala tayong backlog pagdating sa testing ng mga probable and suspected cases. Sa ngayon, natatapos na rin ang ating Pasig City Molecular Laboratory. Pag operational na po ito, mapapabilis ang ating PCR testing, pati na rin po ang ating antibody testing, CLIA. Prioridad natin ang mga high-risk sector, pati yung mga symptomatic na pasyente galing sa ating mga healthcare centers. Pipilitin natin matest ang pinakamaraming bilang ng Pasigenyo na kailangang matest para higit pa nating makontrol ang pagkalat ng virus na ito. Nagbigay din tayo ng libreng tulugan para sa ating mga healthcare workers. Hindi lang healthcare workers ng Pasig, pero pati po mga healthcare workers ng ibang private hospital, ng DOH hospitals. Tinulungan po natin. Pumasok po ang city government sa kasunduan o MOA sa mga motel sa Pasig. Yung Victoria Court, yung Hillview Lodge. Hindi sapat na pisikal na pangangailangan lamang ng ating mga healthcare workers ang ating matutugunan. Sa pakikipag-ugnayan sa Red Cross at sa DRRMO ay nagkaroon tayo ng mga psychosocial support sessions or seminars para sa mga frontliner ng Pasig. Hinanapan rin natin ng pondo ang COVID Hazard Pay, pati na rin yung Special Risk Allowance o SRA para sa lahat ng mga frontliner, sa mga empleyadong tumugon sa mga special operations para sa pagkontrol sa pandemya. Pasig City ang pinakamalaking pondong inilaan para masuklian ang dedikasyon
ng ating mga frontliners. Sinigurado rin natin na may libreng cremation para sa lahat ng pumanaw dahil sa COVID. Positive man, pati na rin yung mga suspected. Pinilit natin magkaroon ng kaayusan sa gitna ng pandemic. Nagkaroon tayo ng mga checkpoints, katuwang ang Pasig Police. Stricto natin pinatupad ng barangay coding upang mabawasan ang tao na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Regular at tuloy-tuloy ang disinfection efforts natin upang maging ligtas ang ating paligid. Maagap rin tayong namahagi ng mga food packs na umabot sa 250 milyong piraso. Binigyan natin agad ng pinansyal na tulong ang mga TODA, UV at PUJ drivers, pati na rin ang ating mga market vendors. Gumamit tayo ng mga food coupons na maaaring gamitin sa Pasig Mega Market at mga talipapa upang ipambili ng ating mga residente ang sariwang pagkain sa panahon ng quarantine. Kakaiba po itong COVID-19 dahil ito po yung kauna-unahang krisis na lahat talaga ay apektado negatively. Kapag may baha, kapag may sunog, alam mo kung sino lang yung kailangan mong tulungan. Pero itong pandemya na to, lahat, mayaman, mahirap, nakatira sa informal settler community, nakatira sa kondo, lahat na kailangan ng tulong. Imagine 800,000 plus Pasigueños, more than 200,000 families or households, lahat na kailangan ng tulong. Unprecedented na relief operations ang ginawa natin. Hindi naging perfecto, may mga pagkukulang, pero proud ako sa mga team natin na nag-ayos ng mga relief operations natin dahil natugunan po nila ang kalakihan sa mga pangangailangan ng ating mga kalungsod. Pagdating naman po sa Social Amelioration Program, alam po natin mayroong Social Amelioration Program mula sa National na Pamahalaan, DSWD. Malaking tulong po yung nabigyan nilang 93,000 families o tulong para sa 93,000 families. Nadagdagan pa po yan ng konti. Nakita din natin na mas higit pa rito ang bilang ng mga pamilyang na kailangan ng ayuda gaya ng nabanggit ko. Kaya po, isa po tayo sa mga namunang LGU na nagdesisyon na maglaan ng pondo para sa ayuda ng 150,000 na pamilya. Pag pinagsama po sa nabigyan ng DSWD o ng nasyonal, ang bawat pamilya Pasigueño ay nakatanggap o makakatanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Sa ngayon po, habang nandito tayo sa tanghalang ito, 95.7% of Pasigueño families nakatanggap na po ng ating SAP, sa National Man o sa ating Supplemental Amelioration Program. Marami rin tayong mga special operations. Ginamit natin sa pagtugon sa iba't ibang lumabas na pangangailangan. Pagkain para sa ating frontliners, community kitchen na may isang punto na umabot sa 9,000 plus meals a day yung inahanda nila. Meron din tayong libreng sakay, yung mga pinahiram na bisikleta para sa ating mga frontliners. Para naman sa hindi makalabas ng komunidad, para mamalengke, para mabawasan yung bilang ng tao sa palengke, lalo na ng ECQ, magkaroon tayo ng mobile palengke. At muli po, nagpapasalamat ako ng lubos sa ating pribadong sektor. Sa mga korporasyon, negosyo, individual, foundation, kaibigan, maraming salamat muli sa inyong tulong. Ngayon naman po, sinisimulan na natin yung economic recovery at rehabilitation. Una na po dito yung tapat na pasana po ng ating Sangguniang Panlungsod, yung tulong at pampuhunang ayuda sa taga-Pasig. Ito po ay programa para makatulong sa ating mga kapwa Pasigueño na makabalik sa trabaho. Loan po na 5,000 para sa mga naghahanap ng trabaho, gastos para sa pamasahe, kailangan ng requirements.
10,000 naman na no interest loan para sa mga gustong magtayo ng negosyo, mga micro, small businesses natin. At pwede rin para sa mga negosyante na kailangan baguhin ng konti yung negosyo nila. Kailangan maglagay ng mga plastic o acrylic dividers, kailangan mag-shift papunta sa delivery. Sa susunod na linggo, ilulunsad na po natin yung tapat. Sa panahon ng COVID, nabigyan ng muli po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nabasa ko na pala yung paragraph, hindi ko pong maulit. Isang taon na po ang ating administrasyon. At dyan na rin po nagtatapos ang aking ulat. Ngunit bago po ako magwakas sa aking pagsasalita, meron po akong isang hamon sa inyo. Lalo na po sa mga empleyado natin. Pero para sa ating pong lahat na nandito sa tanghalang ito. Sa pang-araw-araw na buhay, sa araw-araw nating trabaho, ang daming mga programa, ang daming mga proyekto, madali tayong mawala dun sa pang-araw-araw nating gawain. Ngunit, sana pag may pagkakataon tayo, pag nagkaroon tayo ng panahon, isipin din po natin, what legacy am I leaving? It doesn't matter if you are about to retire, or you're 30 years old, like Engineer Garito, or kahit anong edad natin. What legacy am I leaving? Yung proyekto ba? Yung natayo ba nating gusali? Yung napaayos ba nating health center? Yung bilang ba na nabigyan natin ng serbisyo? Opo, maganda po yun, kasama po yan sa trabaho ng lokal na pamahalaan. Pinagsisikapan natin na pagandahin palalo ang serbisyo ng ating pamahalaan. Ngunit ang tanong, pag tapos na po itong lahat, natapos na yung term ko, pag nag-retire na po kayo, pag hinusgahan na tayo ng susunod na henerasyon, ano po yung sasabihin natin? Paano na? Pag hinusgahan tayo ng susunod na henerasyon, ano yung sasabihin nila? Ano yung makikita nila? Pasintabi po sa karamihan ng nandirito, karamihan po sa inyo nagtatrabaho ng tapat at mahusay, karamihan po sa inyo dito nagtatrabaho ng marangal. Lahat naman po tayo dito. Tinitinan ko po kayo lahat. Walang exception. Nakikiisa naman po sa mga pagbabago na pinapatupad natin dito sa Pasig. Lahat po kayo nagpakita sa akin, maging elected official man o ating mga career officials, binigyan niyo po ako ng respeto bilang bagong mayor, binigyan niyo po ako ng paggalang, pero sa totoo po, hindi naman po yung hinihingi ko sa inyo. Dahil gaya ng lagi ko pong nababanggit, yung pagtakbo ko bilang mayor, yung laban noong 2019 at laban hanggang ngayon, hindi po ito para sa isang posisyon. Nung naging konsehal ako noong 2016, hindi ko pinlano na magiging mayor ako. Hindi ko naisip na magiging posible yun. So nagpapasalamat ako sa mga nakikiisa, sa mga programa, sa mga proyekto. Pero hindi yun yung hinahanap ko. Hindi lamang yun yung hinahanap ko. Meron pong iba, medyo matindi pa ang kapit dun sa mga lumang kalakaran ng pag-gobyerno, lumang kalakaran sa pamahalaan. Hindi na po ako magpapanggit ng kung sino o kung ano. Pero siguro isang paalala na lang din po. Sa totoo lang, marami po akong gustong sabihin, pero i-filter ko na lang din po ang sarili ko. Sa susunod na pagkakataon na lang din po siguro. Yung nabanggit natin, yung mga prinsipyo na gusto natin itaguyod kung bakit tayo patuloy na lumalaban kahit na mahirap. Yung transparency, pagbubukas ng pamahalaan, yung pananagutan ng mga kawani ng pamahalaan at ng ating gobyerno. Paalala lang po
Muli po, dun sa mga medyo matindi pa rin yung kapit sa mga lumang kalakaran. Yung mga maaaring pumasok lang sa pamahalaan para kumita ng pera. Aminin natin, meron pa rin mga ganun. Konti lang yung dito, alam ko, hindi po yun na, hindi ikaw yung kinakausap ko. Pero meron po iba, talaga pumasok sa gobyerno, yun natin para kumita lang ng pera. Dahil, nung naging mayor ako, yun din naman sabi sa akin, Bigo, naku, okay yan, kikita ka dyan, malaki pera dyan. Pero ang ganun po magsalita, yun naman yun, mga tao. Pero muli, paalala ko, dun sa mga mahigpit ang kapit, dun sa mga lumang kalakaran, hindi makatalikod mula sa mga nakasanayan pero hindi tama. Kapag tumututol po kayo, hindi kayo nakikisa sa mga mabubuting pagbabago na gusto natin ipatupad sa ating lungsod. Ang kinakalaban po ninyo, hindi ako. Dahil ako, baka maging mayor ako ng 3 years, baka 6 years, baka 9 years. Pero yun na yun. Pero pag hindi kayo nakikisa sa mga pagbabago, hindi nyo inayakap yung mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno, ang kinakalaban ninyo, isang buong henerasyon. Isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na sawang-sawa na sa mga lumang kalakaran ng ating pamahalaan. Isang henerasyon ng mga Pasigueño na ayaw na sa mga practice na korap, na ayaw na sa gobyernong puro lagayan, na puro kutungan, puro korap practice. Hindi po ako yung kinakalaban ninyo, kundi isang buong henerasyon. At huhusgahan po tayo ng susunod na henerasyon na yan. Sa ilalim ng ating administrasyon, ipagpapatuloy natin, kasama man ng lahat o ang nakararami, kung sino man magsasama sa atin, ipagpapatuloy natin ang nasimulan nating mabuting pagbabago. Patuloy natin ipakita na dito sa Pasig, makabago ang pamumuno. Dito sa Pasig, tinatalikuran natin yung mga dating gawin, mga lumang habit na alam natin ay hindi tama. Dito sa Pasig, inayakap natin ang mabuting paggugobyerno dahil dito sa Pasig, umaagos ang pag-asa. Maraming salamat, maligayang araw ng Pasig.